magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about a very seasonal thing. Mamarang po. Kung alam niyo po yung mamarang, wild mushroom po yun. So yan po yung magiging topic natin for today. So abangan niyo po. But before anything else, thank you po muna ulit sa pag-support nyo at sa pag-follow nyo sa channel namin. At doon po sa mga bagong napapadaan at nakikita yung mga videos namin. Salamat po sa chance at sana po ay nagugustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe na rin po at yung notification bell paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo. So, eto na nga po kami mga ka-neighbors. Very early in the morning ay eto po ang aming pinuntahan. Ayan. Maghahanap po kami or bibisitahin namin yung tubuan ng aming wild mushroom or yung mamarang nga po na tinatawag. Yung super sarap na mushroom. Ayan. So, eto po yung surprise. Ano yan, araw-araw po yan binibisita almost kasi nga pag start po na rainy season, ay tumutubo na po siya. Kaya kailangan talaga bibisitahin nyo siya para, ayan, masaktuhan nyo na may tubo na pala. Or else, kung walang ibang makakakuha, mabubulok lang po siya. Sayang naman, once a year lang po yan tumutubo at talaga namang napagkasarap. As in talagang masarap kasi yung sinasabi ko nga palagi kapag itong mushroom na ito yung pinag-uusapan, may umami taste po kasi siya. Natural na umami taste, hindi yung added flavor lang ng mga seasoning. Ito, puro at natural po talaga. At imagine, once a year lang. So, kailangan po talagang i-grab yung opportunity. At nakakatuwa naman po dahil nasaktuhan namin na meron. So, ayan, nagha-harvest na po ako. Siyempre, yung pag-harvest ko medyo merong konting excitement sa pagkuha. Kasi siyempre, masarap po talaga yung soup nito eh. Nung araw kasi, kumbaga nung araw naka-focus pa sa agricultural yung yung mga hanap buhay. So parang napaka-natural pa ng lupa nung araw, hindi gaya ngayon na talagang sinasangkapan na ng modern farming. May mga fertilizer na, may mga pampatay ng damo, at sari-sari na pang-enhance noong agricultural product. So affected yung lupa. Pero dati, kapag po kayo ay nakakita ng ganito, talaga pong as in napakadami niya. Magugulat kayo pag nakita nyo, nakakalat lang siya doon sa place ng tubuan niya. At ito pong nakuha namin since hindi umuulan at kakatubo lang. Ayan, kitang-kita nyo na press pa siya. Malutong pa yung pinaka-umbrella niya. At sariwang-sariwa pa, ayan, hindi pa siya bumubukay. Yan po yung mga napakasarap na itsura ng mamarang. Masarap din yung mga nakabukas na, yung parang umbrella na talaga, pero mas malasa po yung ganun. At saka masarap nga kasing kainin kasi alam mong press na press pa siya talaga. Nakakalito lang pong maghanap dito sa place na ito kasi ano siya, puno ng sampalok. So yung kulay nung balat ng lumang sampalok at saka yung ulo or yung umbrella nung mamarang magkakulay. So minsan pagdampot mo akala mo mamarang na siya or yun na yung mushroom, pero ano pala, yun pala siya ay sampalok. So ayan yun, makikita nyo kung gaano siya natubo kapag bago pa lang, ayan. At yung katabing sampalok, medyo mapapagkamalan nyo talaga eh. Kung hindi nyo lilinisin yung area, hindi nyo rin naman siya makikita kasi nga po magkakulay. So, ganyan po mag-hunt ng mamarang. Kung hindi kayo sanay, at nakita nyo may nakabukas, akala nyo yun na lang. Pero within the vicinity kung saan siya tumutubo, possible pong naandun siya sa mga lugar na yun. So, kailangan po talagang linisin para po makita nyo yung mga item na yan. Kung nakabukas, mas madaling makita. But since ngayon lang po siya nga tumutubo, ayan, button pa lang pang makikita nyo sa itaas. And possible po nito na
mamayang tanghali kasi ngayon maaga at bago-bago pa lang siyang tumutubo. So possibly pagkatapos namin kumuha ngayon, mamayang tanghali or mamayang hapon or kinabukasan, may tutubo pa uli dyan kasi kumbaga ngayon pa lang siya tumutubo So hindi pa namin nakuha siya lahat. At ayan nga po, nakita nyo yung paghanap or paglinis ng husband ko doon sa malapit na area. Kumbaga nakakalat, hindi lang doon sa isang nakatumpok, kundi sa iba't ibang area within the vicinity. Ayan, gaya po nito, ayan, medyo nakabukas na. Mas matured kesa doon sa nakuha natin kanina. Pero mas maganda sana kung medyo late namin siya nakita kasi nakabukas na siya, yung puro umbrella na yung madadatnan mo. But since, kumbaga, lucky enough na nga po kami dahil nakakita kami at natyempuhan namin, meaning wala pang nakakapunta, wala pa nakakapagbisitang iba. So, wala na po kaming choice kundi kunin or else, sayang naman, hindi namin matitikman yung mamarang. So, kinuha na po namin. Ito, yan. Nakuha natin ng mature. Ang dami, anak. Marami yan. Ay, kaputo. Yun, mga baby, Galing nga kung ito lang nako-cultured, no? Pero anyway, mas maigi na rin na hindi siya nako-cultured kasi kumbaga magiging readily available na siya. Okay din kasi lagi mo na siyang matitikman. Kaya lang mawawala na yung thrill ng paghahanap every year. Kumbaga hindi na siya, yung lasa hindi mo na mami-miss. Unlike itong every year ka lang mag-aabang, maghahunt. Kumbaga pasok yung thrill pasok yung excitement kasi alam mong tutubo na siya, so maghahanap ka na. At saka wala na yung kakaibang kwento, wala akong maise-share sa inyo about mushroom, di po ba? So, okay na po yung minsan na hayaan na lang natin yung Mother Nature yung magbigay sa atin. Anyway, sa tagal po ng panahon na meron yan, kahit siguro nung unang panahon, lalo nang mas marami niyan. But, hanggang ngayon, wala pang kumbaga, wala pa nakakapag-cultured. So, meaning talagang yung Mother Earth lang ang makakapagbigay sa atin yan. Unlike yung common mushroom na makikita natin sa mga groceries, ito, once a year lang natin makikita. At ayan na nga po ang aming total ng nakuha. So, medyo marami-rami naman. And so, uwi na po kami para naman magluto. Yan, napakasarap pong kainin nito, ganito. Eto, okay din. Kasi matigas pa siya. Kumbaga kakabukas pa lang. Kaya talagang masarap siya. Crispy pa. Kumbaga press na press. Yan. O natunog pa. Kasi nga hinahunt ito kapag season niya Kaya pag nakakita kayo, karaniwan nga nung dati, pag ito hinahanap, tinatabunan o tinatakpan siya ng mga dahon para hindi makita. Kaso, alam naman ng tao kasi na doon siya sumisibol
So, maghahanap at maghahanap siya, kaya makikita at makikita pa rin siya kahit siya ay tabunan ng mga dahon. Kasi nga, yearly, doon lang siya tumutubo sa place na yun. Kumbaga, around the area. Pero doon lang sa lugar na yun siya tutubo. At sabi nga nun, kapag daw meron ganito na nakatubo as, yung nakalikong ganon, kung saan siya nakaturo na andun daw yung katugon, meaning doon pa rin siya, doon siya tutubo sa katapat nito kung saan siya nakaturo. Oh my God. Diyos ko, nakakainis ka naman ako. Alam ko lang, hindi nakatato na sinagret. Hmm? Kaya naman yan dito. Ha? Napakasarap. Press na press. Sige, sige. Ayun, nang inggit ng mamarang doon sa kapatid niyang nasa malayo. Pero talaga naman napakasarap nito kasi nga sabi ko sa inyo yung kabute, yung brown yung taklob, tapos tinatalupan yung pinakataklob. Hindi ako nakain noon eh. Yung sabaw, humihigop ako kasi masarap naman. Pero ito, mas masarap po talaga kasi siya. Yun nga sabi ko, may umami taste siya. Kaya ang sarap. Pero more on, ito ang kinakain ko. Itong pandong ang tawag sa kanya. Yung pinaka-umbrella niya. So, ang kamats nito ay isda. Kahit naman anong luto gawin nyo dito, pwede. Kung ano yung preference nyo. Pero, ang pinakakarami-kalimitang luto dito is yung lalagyan ng bawang or lalagyan ng luya with paminta. As in, simpleng ganun lang pero napakalasa na po nun. Nga lang, syempre, hindi naman lahat kilala ito. Kasi kami mga talagang taga dito, kaya alam namin yung mga mushroom na pwedeng kainin at pwedeng hindi kainin. At hindi pwedeng kainin pala. So, sa iba, parang parang tail lang na naririnig nila na masarap pero hindi nila matry kasi nga hindi naman nila kakilala. Pero napakasarap niya po talaga. Naka-experience kami dito sa mamarang na ito na yun nga, yung kapatid niya is about to go home na noon. Siguro mga 1 month to 2 months pa bago siya makauwi noong season ng mamarang. Ayun, ipinagluto namin siya tapos ikinip namin sa refrigerator. Laging frozen sa freezer. So yun, pag uwi niya, nakatikim pa siya ng mamarang. Over the years, medyo nag-iiba na po yung takbo ng panahon. So, siyempre ganun karami yung nanghahan. Kumbaga yung mga medyo may edad na, yun na lang yung naghahunt nito. Pero yung mga bata, kahit na laki sa probinsya, hindi na po, kumbaga hindi na siya kaugalian. Yung matatanda na lang ng bahay, yun yung marunong pang maghanap ng ganito. Pero yung mga anak ko, very much aware dito sa ganito kasi lumaki naman sila na talagang hindi namin sila inano namin sila na alam pa rin nila yung buhay bukid kahit nasa ibang field na yung kanilang mga work, at least alam nila ito. At nung maliliit pa sila, ayan, kasama rin namin silang kumuha nito or pinagbibisita namin kasi malapit lang naman sa place namin yung pinagtutubuan. So, alam nila at kaya nilang kumuha kung halimbawang nasaktuhan na may tubo nung pumunta sila. So, dun sa mga tinutubuan po ng ganito, ma-assure natin na talagang
Napaka-natural pa nung lupa niya para siya ay tubuan ng ganito. So, eto na po, ready na po yung ating iluluto na mushroom. Nahugasan na. And then, ito yung pinakapaan niya. Separate kasi ito yung una nating ihuhulog bago ito. Mas madaling maluto yung paa kaysa dito sa umbrella. Now, ito, nagpapakulo na po ako ng tubig as of the moment. Meron na po siyang luya strips. Lalagyan na lang po natin ng konting asin and paminta. So, ayan, nilagyan ko na po siya ng konting asin. Paminta. Ayan. Medyo malalaki lang yung paminta ko because nasira yung grinder ko. Tulog na natin tong pinakapaa kasi nga mas mabilis siyang maluto. So, antayin lang po natin siyang sumula or mag-boil para siya ay maluto. So, yan, after mga 3 minutes, ayan, ihulog na po natin itong umbrella. Tapos, mag-wait tayo ng mga siguro 5 to 10 minutes pa para po siya ay fully ay maluto na. So, takpan po ulit natin at mag-wait tayo ng 10 minutes. Ito na po, titingnan na natin at naka 10 minutes na tayo. Ito na po yung itsura niya kapag luto na. Ayan. So, papatayin na po natin at tayo ay kakain na. Titikim na tayo ng masarap na mamarang or yung wild mushroom. Ayan. So, ayan po mga ka-neighbors at nakita nyo na kung paano kinukuha, kung paano tumutubo at nakilala nyo na po yung mamarang. So, bale, yearly event po yan. So, kita-kits po tayo sa isang taon para sa another hunting natin ng wild mushroom na ito. Okay, sige po, yan na lang po at salamat po sa inyong panonood.